Isa sa mga bagay na gusto nating nararamdaman, yung may taong nag-aalala sa atin, di ba? Kahit naman siguro ikaw gusto mong nararamdaman na may nag-aalala sa'yo. Kaya naman, in this video, pag-uusapan natin kapatid, mga paraan, mga ways para mag-alala sa'yo yung taong mahal mo. Kaya interesado ang malaman kung ano itong mga ways na to. Tara kapatid, pag-usapan natin yan. Keep on watching. Hi, I'm Dario Pimo at gumagawa ko ng mga videos na katulad nito para matulungan ka na maging best version ng sarili mo at ibigay mo yung best self mo syempre sa taong mahal mo. Kaya kung bago pa lang dito sa channel ko, please consider liking this video. Hit the subscribe button and the notification bell para lagi ka updated sa mga videos na katulad nito na i-upload pa natin sa inaharap. At ang unang-unang bagay na dapat mong gawin para mag-alala sa iyo yung taong gusto mo. O palagi ka maisip ng taong gusto mo. Ngayong pag-aalaga sa sarili mo. Isa sa mga bagay na talaga namang nagiging rason na isang tao na pumasok ka sa isipan niya ay kapag ka nakikita ka niya na nag-i-improve, nagiging best version ng sarili mo at araw-araw na gumaganda, araw-araw na sumisexy, araw-araw na nagiging kapanta-panta siya sa mga mata at isipan niya. Kasi pag naalagaan mo yung sarili mo physically, mentally, at syempre emotionally, makikita at mararamdaman ng taong pinili mo yan at yan yung magiging glow mo sa mga mata niya. Once na magawa mo to sa sarili mo kapatid, isa yan sa mga magiging dahilan para palagi kang tumakbo sa isipan niya. Palagi ka niyang maalala, palagi ka niyang gustuhin, palagi ka niyang pagpantasyan. Okay? Sunod tayo sa ikalawa. Which is, kapag nakikita niya na hindi lang siya yung pinoproposan mo. Kasi syempre, meron naman tayong individual na gusto, individual na pangarap, individual na mga tao na kinakasama, tao na minamahal, di ba? Katulad ng pamilya mo at pamilya niya, di ba? Mga kaibigan mo at mga friends niya, di ba? Siyempre, hindi lang dapat iikot yung buhay natin sa relasyon na meron tayo. Kundi, siyempre, dapat maramdam mo yung kalayaan na gawin at gustuhin at sabihin yung mga bagay na gusto mong gawin, gustuhin at sabihin. Siyempre, di ba? Kasi once na pigilan ka niya dito, may chance na narcissistic tong tao to o possessive tong tao to at hindi ka magiging malaya sa relasyon na meron. At malamang sa malamang, kaya niya ginagawa yan kasi ayaw niyang mag-alala o mag-isip tungkol sa'yo. Kasi alam niya na nandiyan ka lang at hindi ka makukuha ng iba sa kanya. So, kung ramdam mo na malaya ka sa relasyon, na hindi ka nasasakal sa mga ginagawa niya sa'yo, hindi ka nasasakal sa relasyon na meron, hindi ka nahihirapan na mag-adapt and mag-adjust, ibig sabihin lang nun kapatid, mas mafe-feel mo na mahalaga ka rito sa tao. Diba? Kasi lagi niyang iniisip yung kapakanan at hindi yung pang sariling kagustuhan niya. At kung ganyan ang ginagawa niya sa'yo, malamang lagi kang bumapasok sa isipan niyan. Lagi kang inaalala, lagi ka niyang iniisip at malamang sa malamang, lagi ka niyang pinapantasya. Kaya naman kag ganyan yung nararamdaman mo sa relasyon mo, ibig sabihin lang yan kapatid, naalala ka ng taong mahal mo. Okay? Proceed tayo sa ikatlo. Which is, ramdam mo yung give and take sa relasyon mo. Isa sa mga crucial na dapat ginagawa natin sa isang relasyon ay hindi lang tayo take ng take, diba? Hindi lang tayo receive ng receive. Kundi, willing din tayo dapat na mag-give sa taong pinili natin. Magbigay, diba? Kailangan balanse kayong dalawa sa relasyon. At once na ginito yung binaparamdam sa iyo ng taong pinili mo, ibig sabihin lang ng kapatid, alam niya kung ano yung mga ayaw at gusto mo. Kasi nilalagay niya yung sarili niya sa sitwasyon na hindi siya magiging pangit sa mga mata mo. Kung kailangan niya magbigay, gagawin niya para sa ikabubuti ng pagsasama. At syempre, alam niya na in return, mahalin mo din siya ng puso. Ganito yung nararamdaman mo sa isang relasyon o sa relasyon na meron kayo. Ibig sabihin lang ng kapatid. Ibig sabihin lang ng kapatid, lagi kang inaalala ng tao pinili mo. Okay? Proceed tayo sa ika-4, which is, ramdam mo yung peacefulness sa relasyon. Kapag ganito yung nararamdaman mo sa relasyon, ibig sabihin lang nun kapatid, yung taong pinili mo, yung taong minahal mo, ay ginagawa niya yung best niya para may paramdam sa'yo yung deserve mong maramdaman. Kasi nagkakaroon na naman tayo ng problema sa isang relasyon. Nagkakaroon lang naman ng disruption, ng peace sa isang pagsasama kapag yung isang tao ay hindi willing gawin yung best niya para may paramdam sa taong mahal niya na mahal niya. Diba? At kung ganito yung ginagawa ng taong pinili mo sa'yo, ibig sabihin lang nun kapatid, iniisip ka niya. Lagi kang pumapasok sa isipan niya, lagi kang tumatakbo sa isipan niya. Kasi willing siyang gawin ng lahat para may paramdam sa'yo yung peace habang kasama mo siya. Diba? Kasi yung gusto ng mga bawat tao, may bigay sa tao mahal nila,
yung comfort and peace na deserve nila ma-receive. Okay, proceed tayo sa ikalima. Last but not least, kapag ikalimang paraan para mag-alala sa taong mahal mo sa'yo o palagi kang pumasok sa isipan ng taong mahal ay kapag bibigay ka ng consequences and rewards. Kapag may mali tayong nagawa o may mali nagawa yung taong pinili natin, we should give him a consequence. And syempre, kapag ginagawa naman nila yung best nila, dapat pinaparamdam mo rin na deserve nila ng reward. Bakit kailangan gawin to? Syempre, para malaman at maramdaman nila na may mga bagay na dapat at hindi dapat gawin. At kung lagi niya nare-receive yung reward mula sa'yo, ibig sabihin lang nun kapatid, ginagawa niya yung best niya na hindi ka ma-disappoint. At syempre, kung ginagawa niya yung best niya para hindi ka ma-disappoint, lagi ang bumapasok sa isipan niyan. Lagi kanyang inaalala. Lagi siya nag-iisip ng paraan para mapangiti, mapatawa, mapasaya ka. Kaya nga, deserve niya ng reward din, di ba? At hindi niya deserve ng consequences. Kaya kung isa ka sa mga taong natitrigger na magbigay ng consequences at magbigay ng rewards every time na nafe-feel mo na mahal ka niya, ibig sabihin lang nun, kapatid, lagi kang pumapasok sa isipan niya, kaya siya gumagawa ng paraan para maka-receive ng reward sa'yo. I hope na-enlighten yung isipan niya dito sa mga tips na binigay ko kayo. If na-enlighten nga naman, please help me share this to your loved ones na posible natin matulungan din ng video natin. Para nakatulong na kayo sa kanila, natulong na rin ako sa kanila. Sa lahat ng FW viewers natin, sa mga viewers natin dito sa Pilipinas na walang sawang nanonood, support at lahat pinaka-tune pins about video na yung upload ko. Maraming salamat po sa pagbihin at naman ng pag-support pa. Kung bago ka pa lang dito sa channel ko, please consider liking this video. Hit the subscribe button and the notification bell para lagi kang updated sa mga videos na tulad ito. I-upload pa natin sa inahanap. So, hanggang dito na lang mga kapatid. Maraming salamat ulit sa panonood. I hope to see you all on my next vlog. Ingat ka din palagi kapatid. May God bless you and protect you always. Peace. Whenever your heart is broken